At dahil sa sunod-sunod na mga kaguluhang nangyayari, mga gera, 'di ba? Labanan, mga bombahan, labanan ng taripa ng Amerika at China, mga kapatid. Mabentang mabenta ngayon, mga kapatid, ang industry ng ng mga banker. Lalong-lalo na sa mga billionaires. Kung naaalala ninyo, ito'y tinakal na natin to dati. Sa ating mga tao rito sa mundo, unang nagkakaroon ng access sa mga mangyayari o mga posibleng mangyari in the future, 'di ba mga tol, is yung mga mayayaman. Sila yung may intel, sila yung unang-unang sinasabihan kung may mga paparating mga tol na nade-detect na ito mangyayari sa hinaharap, ito may posibilidad na mangyari to, ito may magaganap na ganito. Sila yung unang nakakaalam, mga tol. Tayong mga maliliit, tayong mga wala, bahala na si Batman. Si Batman na naman ang nabanggit. Ngayon, no, panic industry booms as billionaires prepare for doomsday. Naghahanda na, mga kapatid, yung mga bilyonaryo, yung mga 1% ng ating mundo, mga kapatid, no, at nagpapagawa na sila ng kanilang mga banker. No, sarap siguro maging mayaman talaga, no? Ano, as fears of pandemics, nuclear war, and economic collapse grow, the ultra-wealthy, hindi basta-basta wealthy lang, yung mga napapanood nating mga vlogger ngayon na naggagano ng pera nila. Wala yon, mga kapatid. Wala pa yon sa tax ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Mga ultra-wealthy are investing heavily in luxurious doomsday bankers. This booming panic industry, projected to reach nearly $3 billion by 2030, offers extreme levels of security and comfort, complete with underground tunnels, AI-powered safe houses, and even flammable moats. Ano yun? Flammable moats. Well, alamin na lamang natin to, mga kapatid. Panoorin natin. Kahit na alam naman natin, mga kapatid, parang malabo pa sa sabaw ng adobong puset na magkaroon tayo ng ganito. Pero at least malalaman natin kung saan sila mapupunta, di ba? Huwag na natin patagalin pa itong balitang to mula rito sa First Post. And now the perfect story for a Monday. When I say doomsday bunker, what do you picture? Probably an underground survival shelter with flashlights and canned food. But that is so basic. Doomsday prep is a big business in today's world, and it is growing rapidly. Big business, and it's growing rapidly. Diba? Siyempre, yung mga mayayaman, mga tol, takot yan, mawala ang pera nila. No, uunahin nilang itago dyan sa mga banker na yan, yung mga ginto nila, mga alahas, mga billions, mga ganun. Kasi syempre pag nagkaroon ng nuclear war, wala, sunog yung mga bangko, di ba? Walang silbi yung mga bangko, walang silbi yung mga ano na yan. Syempre, kailangan na ng mga billionaire mag-isip kung saan yung pinaka-safe na mapaglalagyan nila ng kanilang kayamanan. Yun naman ang importante sa kanila, mga tol eh. Diba? Maliit na halaga na lang yan para sa kanila. And it offers everything from escape tunnels to bunkers with AI technology and flammable moats. The demand for these apocalyptic bunkers is so high that their air filtration systems have become scarce. Now, to give you an idea, they cost up to $10,000. So what's behind this bunker fever? Mostly billionaires. Bunker to Kung napanood nyo na yung pelikulang 2012, alam niyo yun, 2012 yan kasi dati usap-usapan 2012 end of the world na diba? 2012, 2025 na ngayon diba? Unang-unang nakaalam ng mga mangyayari is yung mga bilyonaryo, diba? Kumuha na agad sila ng mga pera, gumawa sila ng mga ship, diba? Kung sino yung mga mayayaman, sila yung may mga seat doon, sila yung may mga pwesto, kwarto doon. Baga parang malaking yun, parang modern Noah's Ark ang datingan. Marami yun, mga ship. Diba? Mga billionaire ang mga unang-unang nakaalam, mga tol. Yung iba, bahala kayo, diba? Pero in real life, mga tol, bunker. Diba? Ito, mga underground bunker. And in real life, mga kapatid, maililigtas ba sila nitong mga bunker na to? Siguro kung mga nuclear war, mga ganyan, mga gera, pandemic, siguro maliligtas sila. Pero kung mangyayari na, mga kapatid, yung nakalagay din sa banal na kasulatan na araw ng paghuhukom, hindi sila maililigtas niyan, mga tol.
walang makakaligtas doon kundi yung mga mapapalad lang. They're not happy with your run-of-the-mill panic rooms. So they're building underground tunnels connecting bunkers to their homes. And they don't just have survival food and first aid boxes. These bunkers come with parking spaces, gyms, O, di ba? Parking space. Siyempre, mga ano nila, mga tol, mga luxury car nila. Lahat ng yaman nila dyan nila itatago. home theaters, and greenhouses. Many boast of secret panels as well. Because who doesn't like a dinner party tour for a house straight out of a Bond movie? Siyempre, may farm na rin. According to reports, some panic houses come with secret panels that lead to a shooting range or a moving bookcase that hides Ooh. crucial supplies. Oo. If you think this is a bit much, know that there are doomsday homes with a phone booth where if a code is entered on its keypad, the glass windows turn opaque and a black wall opens to reveal a basement complex. But sometimes the doomsday shebang is not enough in itself. The rich are also spending on extreme forms of protection, like hiring Navy SEALs to protect their compounds. Oo. Some Hiring Navy SEALs. Wow. Sarap talaga maging mayaman no? luxury bunkers in the US come with their own moats, but not the old school kind. These moats function like a giant microwave that can be lit on fire. Of course, the more extreme the fortification, the higher the cost. Most projects start at $10 million and regularly exceed $100 million. Ooh, After all, grabe. preparing for the apocalypse does not come cheap, but many are willing to make the investment, especially in the United States. Over the last year, Americans have spent about $11 billion collectively. Pero mo mga tol, yung mga bilyon na pinag-uusapan dyan, $10 billion, naalala ninyo, relo pa lang ni Mayweather eh. Yung Mayweather, hindi pa ganun kayaman yun mga kapatid ha. Hindi pa, kumbaga mahirap pa si Mayweather kung ikukumpara mo sa mga bilyonaryo talaga. Diba? Billion, yung relo pa lang ni Mayweather, magkano? 18 million, 20 million dollars, diba? Ngayon mga kapatid, dito pinag-uusapan billion. Sino ba yung mga bilyonaryo? Napakarami na rin, diba? Well, 1% sila ng populasyon ng ating daigdig. Pero kung halimbawa na lang si Elon Musk, diba nasa 300 billion, imagine mo no, 300 billion. Kahit mabuhay siya ng ilang ulit, mga tol, no? Ipanganak ng paulit-ulit, hindi niya kayang ubusin yung pera niya eh. This mostly includes the rich and famous, like Mark Zuckerberg, who is reportedly building a 5,000 square feet underground shelter in Hawaii with a price tag of more than $270 million, or what Zuckerberg calls a little shelter, a hurricane A shelter, little shelter. whatever. Siyempre, sino ba namang hindi makakakilala kay Mark Zuckerberg? Diba? Whatever indeed. But he is hardly the only mogul enamored by bunkers. Former PayPal PayPal co-founder Peter Thiel co-founder. has tried and failed to build one in New Zealand. Former Microsoft co-founder Bill Gates reportedly has underground bunkers in all his homes. Apparently, Kim Kardashian and Tom Cruise have gone bunker shopping too. O siyempre, ito, mga mayayaman din to mga artistang to. And this craze is not limited to the United States. Reports say they have takers in European countries too, like Germany and the Czech Republic, where old missile silos are converted into bunkers with natural light imitating technology. So the wealthy can feel right at home. That said, the rich do not have a monopoly over panic. Across Europe and the US, there are down market customers preparing for doomsday. So companies are jumping on the trend in this case too, and they're designing smaller, affordable panic rooms or even installations in people's homes like secret gun closets. O, para sa mga hindi naman ganun kayayaman mga tol, no? Pero tindi nitong business na to eh, no? Amid this doom boom, the market for panic rooms is set to exceed $1 billion again by 2030. So here's the question. What is behind this panic rush? Yeah. Experts say there are many reasons. The bunker craze was accelerated by the Wuhan virus pandemic, but a range of fears have fueled the fire, from fears of a nuclear war to cyber attacks to financial collapse and civil unrest. So people are leveling up to protect themselves. Oh, parang saan naman ngayon pagpapayaman nila, 'di ba? Kung hindi nila mapoprotektahan sarili nila. Nagsimula pala mula nung Wuhan virus yung pandemic, COVID-19 mga tol. Tapos syempre sa nang mga nangyayaring kaguluhan ngayon, gera ngayon mga tol, nakaligtas nga sila ng pandemic, babagsakan din naman pala sila ng bomba, di ba? So dito, etong mga mayayaman, mga kapatid, eto na yun,
pinoprotektahan na nila yung yaman nila at nagbabawas sila ng onti dun sa kayamanan nila para magpagawa ng mga ganitong bagay. Ngayon, kung tatanungin ka, halimbawa isa ka sa mga to, mga tol, isa ka sa mayaman na ganyan, ikaw ba magpapagawa ka rin ng ganyan? Malamang sa malamang, oo, di ba? Di ba? Sino ba namang hindi? Siyempre, poprotektahan mo na yung pamilya mo. Di ba? Lahat ilalagay mo na doon, mga kapatid, di ba? And those who can afford to are going one step ahead and panic buying into the so-called panic industry. Greeting you with Di ba? Malamang sa malamang magpapagawa ka rin ng ganun. Alangan na sabihin mo, bahala na kung masasawi. Well, kung hindi ka mayaman, kundi wala naman tayong kakayanan, mga kapatid. Sabi ko nga dati, pag nagkaroon ng nuclear war, maganda mababagsakan ka yung pinaka-sentro. Kasi isang ganun lang yun, lusaw ka, wala ka na eh. Kesa yung tipong madadamage ka pa ng mga nuclear fallout, mga ganun, magkakasakit ka sa balat, mahihirapan ka pa, magkakagroon ng kagutuman, di mo alam kung saan ka tatakbo, di mo alam kung saan ka magtatago, di ba ang dami mo pang pagdadaan ng hirap. Kung mangyayari yung ganun, nandun ka na sa sentro para isang ganun na lang, tapos na problema mo, hayaan mo na lang sila maglaban-laban, di ba? Anyway, bilang siyang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.